tapping majority of the people na hindi makapag-open ng bank account. Okay? So, madi-disrupt talaga. And because of DeFi, mas magiging mabilis kasi. No? Magiging mabilis, magiging frictionless yung mga transactions. So, it will become cheaper also. So, that again, technology, nagta-transition tayo. So, remember dati, ang bangko, nag-o-open lang Monday to Friday, 9 o'clock yata to 3, di ba? So, tapos, fast forward, nagkaroon ng bangko na mall hours, bukas na siya, di ba? Pero makakapag-transact ka lang pagka bukas yung bangko, makakapag-transfer ka lang ng pera pagka bukas yung bangko. Ngayon, because of technology, 24/7, pwede ka na magbayad sa supplier mo, pwede ka na mag-order ng goods and services, di ba? Using your fingertips, di ba? Tap-tap ka na lang. Yung Axie Infinity, do you still remember it? Yung play to earn ba, is it still something worth playing or dead na ba yung play to earn? Kasi napapansin ko, most of the people who are into play to earn are yung mga influencers. Nanonood sa YouTube, pinapanood sila. Pero yung Axie Infinity, grabe yung pag-hype talaga nun eh. Even taxi drivers or yung mga ibang tao na talagang hindi as techy, nag-good day manager sila eh. So, ano yung comment mo sa mga play to earn? Is it dead or meron pang promise, potential in the next years? Alright. Ang ganda nun yung good day manager. Parang nami-miss ko na yung good day manager na yun. Naging manager din kasi ako dati. Oo, ako din. You know, during that time ang mindset ko noon, parang sabi ko, uy, ganito lang pala ba kabilis kumita ng pera sa crypto, no? So parang ang proposition kasi during that time sa Axie Infinity is that you're spending your energy and then you're earning. Kasi naglalaro ka eh. You're spending energy, you're earning from it. Okay? So yun yung proposition. Sabi ko, okay din, no? Parang at some point I bought that theory no, na okay, no, lalaro ka lang tapos kikita ka kasi hindi naman wala kang ginagawa eh. May ginagawa ka, naglalaro ka. So dapat kumita ka, may kapalit. Okay? Yung paglalaro mo. So at some point sabi ko, oo nga no, kasi ganda eh. Talagang kumikita. Alright? But looking back ngayon, na-realize ko na teka muna, during that time, kaya maraming naglalaro, kaya tumaas yung presyo ng Axie Infinity and some of the play-to-earn games, it's because marami nasa bahay, walang ginagawa. Okay, nasa bahay lang, o may oras maglaro, o sige, laro. Okay? Walang mapagagastusan, o sige, bili na lang ako ng Axie. Wala naman akong date, naka-lockdown, hindi ako makapag-travel. Bili na lang ako ng team ng Axie. So, akyat yung presyo. Alright? So, ngayon, fast forward 2024, nasa labas na tayong lahat. Diba? Pagka may maglalaro, ayaw na. Okay? I think yung play to earn, pwedeng magkaroon ng resurgence, pero kailangan yung mga mapupunta doon, yung mga maglalaro nun, are also the enthusiast. Ibig sabihin, mga gamers. Kasi alam nyo yung gaming industry, di ba? Ang laki ng pera dyan sa gaming industry na yan eh. Ibig sabihin, talagang may kumikita dyan na nasa Web 2. Hindi pa lang nila natatransition sa Web 3. Pero, sino ba ang users ng gaming? So, these are the gamers talaga. So, you have to tap them, itong mga gamers na to, create something for them na makokompel sila na laro, na gawin or itry yung laro mo. Okay, na nasa Web 3. So, in that way, darating talaga yung panahon na pwedeng naglalaro sila, portion, kumikita sila. Pwedeng mangyari. Pero, kailangan muna, merong mga tao, may mga gamers talaga na solid na tatangkilik. Okay, natatangkilik. Kasi ngayon okay, ngayon tignan mo to.
'Di ba kung naglalaro ka, I don't know, my son is playing Valorant back in the day. I think ngayon naglalaro pa nga yata 'yon, okay. So bumibili siya eh. May mga skin doon sa game na binibili niya. Some of those items, hindi naman niya binibili mismo doon sa developer. Binibili na niya doon sa kalaro niya na naka-earn no'n dahil naglaro siya. 'Di ba? Binibili niya, may trading na nangyayari sa gaming industry, right? So meaning to say, may kumikita on the other side, may gamer na kumikita kasi may gamer na bumibili. So ang kailangan lang is i-transition itong mga gamer na to papunta dito sa crypto, papunta dito sa Web3. So meron pa rin siya, pero it will not be for everyone. Hindi na siya yung 'di ba? Kahit na sino pwede maglaro. Kasi karamihan, no, kung halimbawa, kung madali lang siyang gawin at kung karamihan ay gagawa nito, hindi na masyadong high value 'yun eh. And kung hindi na high value, karamihan naman ayaw nang gawin. Right? So ganyan ang nangyayari. So magiging selective na tingin ko yung play to earn. Kung kailan, I don't know. Kung kailan 'yon, kung kailan mangyayari. It really makes sense na sinabi mo na in terms of yung mga gamers pumasok talaga doon sa world ng crypto and play to earn. It's just that na hype lang rin talaga and meron din kasing kumita. So yon. So thank you for for sharing your take in terms of play to earn. You mentioned DeFi like 2-3 times in our conversation. And yung DeFi, as we all know, is decentralized finance and it's opposed. Hindi naman opposed. Kumbaga, yung nadi-disrupt niya ang traditional finance. How are you excited about it? If you are excited about it, ano yung take mo sa DeFi? I think yung DeFi kasi there's a lot, no, you know when I started my career nasa bangko ko, ang dami ng pinag-uusapan about the unbank. Yan yung mga term na unbank, you tap the unbank, emerging markets, etc. No? Yan yung mga term no nasa bangko ko. So ang dami talaga, in reality, ang dami naman talagang mga unbank. I think yung DeFi, no, yung DeFi na protocol can really be a game changer when it comes to tapping majority of the people na hindi makapag-open ng bank account. Okay? So, madi-disrupt talaga. And because of DeFi, mas magiging mabilis kasi. No? Magiging mabilis, magiging frictionless yung mga transactions. So, it will become cheaper also. So, that again, technology, nagta-transition tayo. So, remember dati ang bangko, nag-o-open lang Monday to Friday, 9 o'clock yata to 3, 'di ba? So, tapos fast forward, nagkaroon ng bangko na mall hours, bukas na siya, 'di ba? Pero makakapag-transact ka lang pagka bukas yung bangko, makakapag-transfer ka lang ng pera pagka bukas yung bangko. Ngayon, because of technology, 24/7 pwede ka na magbayad sa supplier mo. Pwede ka na mag-order ng goods and services, 'di ba? Using your fingertips, 'di ba? Tap ka na lang. So, DeFi for me is something like that no na pwedeng gamitin talaga pwedeng parallel dun sa mga services ng bangko. But eventually, again, only time will tell. Mamimili kasi yung tao no? Yun ang kagandahan Eventually, mamimili yung tao. Mamimili yung user. Alam ba yung gusto kong piliin? Yung pipila ako sa bangko para magbayad ng bills ko or magki-click na lang ako. So only time will tell. Depende kung ano yung gaano kabilis makaka-adapt no yung mga users. But you know here in the Philippines kasi ang population natin generally the younger ones no. So I think hindi malabo na isa tayo dun sa mga makaka-adapt nitong technology na to. So I'm really, again, exciting yon kasi for the longest period of time for the longest period of time, magugulat ka na ang Philippines na may mention yan when it comes to cryptocurrency. Pag pinag-usapan crypto,
nandun ang Pilipinas, napapansin ang Pilipinas. So kaya nakakatuwa no na uy, napapansin na tayo oh, 'di ba? Dati hindi napapansin lang nila tayo pagka negative ng Pilipinas So that's something that excites me also. Right. At least in some way, no, yung Pilipinas, isa sa mga, yung adoption ng population about it. Especially AXI, na babalita tayo during the time. And